Nasa Marikina kami sa lumang bahay na hindi naman wasak pero halatang matagal nang pinagbibigyan ng panahon. Ang kwarto ko dati naming kwarto na magkakapatid noong mas masikip pa ang buhay at mas bata pa kaming lahat. Ngayon, ako na lang ang nandito pero nandito pa rin ang lumang aparador, iyong electric fan na maingay kapag nasa number 2 at iyong ugali ng bahay na lahat ng tunog ay rinig ng lahat. Kapag umuubo ang tatay ko sa kusina, alam ko agad. Kapag maagang binubuksan ni nanay ang gate para bumili ng pandesal, gising na rin ako. Ganito yung bahay na hindi ka talaga nag-iisa kahit gusto mo huminga ng tahimik. Sa Ortigas, ako nagtatrabaho bilang billing staff sa isang clinic. Hindi ito iyong klaseng trabaho na ipopost mo online na may caption tungkol sa growth at hustle. Karamihan ng araw ko umiikot sa pag-encode, paghabol ng kulang na papeles, pag-follow up ng approvals, at pakikipag-usap sa mga tao na ubos na ang pasensya dahil natatagalan sila. Minsan naiisip ko na ang buong trabaho ko ay magtahi ng mga bagay na ayaw magsama tulad ng papeles, amount at expectations ng iba't ibang tao. Kapag month end, pakiramdam ko buong katawan ko nakaabang sa susunod na aberya. Umaalis ako ng bahay na madilim pa at umuwi akong parang napigyan na sa biyahe at trabaho. Net pay ko nasa 28,000 kapag maayos ang attendance at walang sabit. Hindi naman 'to pinakamasama pero hindi rin 'to sweldong makikita mo tapos iisipin mong ready ka ng mamuhay na mag-isa sa Metro Manila. Pagkatapos ng pamasahe, share ko sa groceries, internet, gamot ng tatay ko, kaunting ambag sa simbahan, at kung ano-anong biglang gastos sa bahay, halos wala nang natitira. May mga buwan na parang hindi pa dumarating ang susunod na cut-off, naka-assign na sa isip ko kung saan mapupunta ang pera. Marami na akong version ng sarili ko na nagsasabing this year na talaga ako lilipat. Sinabi ko yan nung 27 ako, inulit nung 29, tapos naging biro ko na lang sa sarili ko nang mag-30 ako. May panahon pa na bago ako matulog, tumitingin ako ng listing sa Facebook at property apps. Studio sa Pasig, room for rent sa Cubao, shared unit sa Cainta, bed space sa Mandaluyong. Alam ko na halos ang itsura ng budget tiles sa mga murang unit. Alam ko na rin kung anong ibig sabihin kapag sinabing ideal for working professionals. Dahil madalas maliit yon, mainit, at kailangan mong gumalaw ng parang hindi ka dapat mapansin. Noong una, privacy lang talaga ang gusto ko. Gusto ko ng kwartong ako ang masusunod kung kailan papatayin ang ilaw. Gusto ko ng shelf na walang gagalaw sa ayos ng libro at gamit ko. Gusto ko ng umaga na hindi bubungad ang sabay-sabay na concern at tanong bago pa man ako makapagkape. I know that sounds selfish sa ibang tao, lalo na kung maayos naman ang pamilya mo. Pero may punto talaga na gusto mong marinig ang sariling isip mo nang hindi laging may ibang boses sa paligid. Hindi naman masama ang pamilya ko. Hindi rin to kwento ng bahay na kailangan takasan. Ordinaryong bahay lang kami na matagal lang sanay na magkakadikit ang buhay. Maaga gumising ang nanay ko para maghanda ng almusal at maglinis sa labas kahit ilang beses ko nang sinabing pwede siyang magpahinga ng kaunti. Ang tatay ko, dating delivery helper bago humina ang katawan niya dahil sa diabetes. Hindi siya madaldal tungkol sa nararamdaman niya pero makikita mo sa kilos kapag mabigat ang araw niya. Yung kapatid kong may anak, nasa antipolo na pero madalas mag-iwan ng pamangkin dito kapag may aasikasuhin siya. Kaya kahit adult na ako, may mga hapon pa rin may spelling test sa mesa habang nagre-recompute ako ng budget sa calculator. Tuwing linggo, nagsisimba kami sa parokya na ilang tricycle lang mula sa amin. Hindi ako iyong laging nasa harap, pero tumutulong ako minsan sa pag-aayos ng upuan kapag may activity. Doon ko nararamdaman ang halo ng ginhawa at pressure. Ginhawa dahil may mga pamilyar na mukha, parehong usapan tungkol sa trabaho, anak, presyo ng bilihin, at check-up. Pressure dahil habang tumatanda ka, nag-iiba ang tanong ng mga tao. Dati, tinatanong kung anong course mo o saan ka nagtatrabaho. Ngayon, ang tanong kung kailan ka bubukod at kumusta na ang sarili mong plano. May nakasalubong akong dating kaklase pagkatapos ng misa noong isang taon. Hindi naman kami close, pero nagkamustahan kami at sinabi niyang kakalipat lang nila ng asawa niya sa inuupahang one bedroom sa Pasig. Hindi siya nagyayabang. Masaya lang talaga siya habang kinukwento kung paano nila pinagkasya ang washing machine sa maliit na laundry area. Pag-uwi ko,
Iba ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ako nainggit sa gamit nila, nainggit ako sa certainty. Yung may desisyon na, tapos na, mahirap man, tinuloy na nila. Samantalang ako, ilang taon ko nang sinasabing malapit na, pero hindi ko pa rin masabi kung kailan talaga. Noong isang summer, nagtingin ako ng studio sa May Boni na malapit sana sa MRT. Pagpasok ko pa lang naisip ko nang kaya ko itong mahalin kung wala akong ibang iniisip. Maliit siya pero may bintana. Maaliwalas kahit hapon at may space para sa folding table at maliit na kalan. Tinanong ko ang total kung lilipat ako sa susunod na buwan at doon ko ulit naramdaman ang tama ng realidad. Hindi lang pala rent ang iisipin mo. May deposit, advance, tubig, dues, at moving costs na hindi man laging nababanggit pero totoo namang gastos. Umuwi ako may picture ng banyo at metro ng kuryente. Pero ang mas malinaw na nadala ko pa uwi ay iyong pakiramdam na ang mahal ng umpisa. Doon ko unang inamin sa sarili ko na hindi sapat ang pagiging handa sa isip kung hindi handa ang pera. Hindi mo maililipat ang sarili mo sa isang kwarto gamit lang ang determination. Kailangan mo ng kutson, lutuan, fan, timba, tabo, panlinis, kurtina at reserba para kung magkasakit ka sa unang buwan, hindi ka agad lulubog. Tuwing nagko-compute ako, may bahagi sa akin na gustong sabihin kaya naman kung pipilitin. Pero kapag tinitingnan ko ng mabuti, parang isang emergency lang ang pagitan ko sa problema. May kaopisina akong mas bata sa akin na naka-bed space sa Guadalupe. Minsan sinabi niya na kung gusto ko lang talagang umalis, kaya naman kahit maliit muna. Hindi niya yun sinabi para maliitin ako. Totoo lang iyon sa buhay niya. Pero noong inisip ko ang sarili ko sa ganong setup, hindi ko maalis iyong bigat ng araw-araw na kailangang may bantay ka sa gamit, may oras ang laba, may pila sa banyo, at may presyo pati katahimikan. Gusto kong bumukod ng may kaunting dignidad. Hindi ako naghahanap ng malaking buhay. Gusto ko lang ng lugar na hindi ko kailangang ipaliwanag ang bawat kilos ko. Ang masakit, sinubukan ko talaga. Noong isang taon, nag-rent ako ng maliit na bed space sa may Pioneer nang hindi mo na sinasabi sa buong pamilya ko. Ang alam nila, may mas mahabang pasok lang ako. Ang totoo, gusto kong subukan kung kaya ko na. Isang bakal na kama, manipis na foam, maliit na shelf, at electric fan na parang hirap huminga. Hindi naman marumi ang place at mabait ang landlady. Wala akong masamang masasabi tungkol sa lugar. Pero tuwing gabi, kapag humihiga na ako, pakiramdam ko hindi ako lumipat sa sarili kong buhay. Para lang akong pansamantalang nakituloy sa adulthood. Doon ko rin naranasan ang tahimik na lungkot na hindi ko pa alam noon. Uuwi ka galing trabaho, bibili ka ng ulam sa turo-turo, kakain ka sa tabi ng kama habang nakayuko para hindi tumapon, tapos mapapatigil ka at mapapaisip kung ito na ba iyong freedom na gusto mo. Wala ngang utos at wala ngang maingay na pamilyar na tunog. Pero wala ring TV sa kabilang kwarto, wala ring gate na bumubukas na alam mong may umuwi na, wala ring kusinang may ibang presensya. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin kong mas matagal akong nagpapalipas ng oras sa office o sa mall kaysa dumiretso sa bed space. Doon ko naisip na baka hindi pa iyon ang uri ng pag-alis na kaya kong panindigan. Hindi rin nagtagal, dumating ang mas practical na suntok. Noong malakas ang ulan last year, pinasok ng tubig ang unang bahagi ng bahay namin sa Marikina. Hindi naman kami lubog ng malala, pero sapat iyon para masira ang ilang gamit, mga moy ang mga dingding, at mapilitan kaming gumastos sa repair, gamot at bagong foam ng tatay ko. Yung perang iniipon ko para sa deposit, napunta roon. Hindi ko na kailangan magdesisyon noon kung itutuloy ko ang bed space. Ang pera na mismo ang nagsabi sa akin na umuwi muna. Pagbalik ko sa bahay, parehong may ginhawa at hiya. Ginhawa dahil mas maluwag huminga sa pamilyar na gulo kaysa sa tahimik na hindi naman akin. Hiya dahil pakiramdam ko umurong ako. Isang gabi, narinig kong kausap ng nanay ko ang tita ko sa telepono habang naghuhugas ako ng pinggan. Sabi niya, mabuti na lang at nandito pa ako dahil mahirap kapag dalawa na lang silang matatanda sa bahay. Hindi niya iyon sinabi para pigilan ako. Hindi rin niya alam na narinig ko. Karaniwang pangungusap lang iyon ng isang nanay, pero tumama sa bahagi ko na ayokong tingnan. Habang ipinipilit kong ang dahilan ko lang ay mahal ang renta, may isa pang totoo na mas mahirap aminin. Natatakot din pala akong maging wala rito.
Hindi ko sinasabing gusto kong habang buhay na lang akong available sa bayad, errands at check-up. Hindi rin ito kwento ng mabait na anak na piniling isang tabi ang sarili. Minsan naiirita ako kapag may sumisigaw mula sa kusina habang nasa meeting ako sa bahay. Minsan sumasama rin ang loob ko kapag automatic na ako ang inaasahang mag-ayos ng sira, magbuhat ng mabibigat, sumundo ng pamangkin, o mag-antabay sa delivery. May mga araw na gusto ko lang isara ang pinto at mabuhay nang walang kumakatok. Pero may mga araw din na naiisip ko kung sino ang sasabay kay tatay sa klinik kapag masakit ang tuhod ni nanay at sino ang makakaalala kung kailan mauubos ang maintenance. May kaibigan ako mula college na nakapag-abroad na at minsan sinabi niyang wag ko raw gawing dahilan ang pamilya kung gusto ko talagang umalis. Naiintindihan ko ang punto niya. Totoo naman na maraming nakausad ng mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa akin. Pero hindi rin pwedeng copy-paste ang lakas ng loob. Iba ang sweldo, iba ang katawan, iba ang bahay na inuuwian at iba ang history mo sa mga taong kasama mo sa hapag. Madaling magsabi ng just move out kapag hindi ikaw ang nagbubukas ng medicine box ng tatay mo para tingnan kung may pang-umaga pa siya. May isa pang bagay na bihira kong sabihin. Nahihiya rin ako sa totoong gastos ng paglipat. Hindi lang rent ang binabayaran mo kapag bumukod ka. Binabayaran mo rin ang lahat ng dating hindi mo masyadong napapansin habang nasa family home ka pa. Kapag mag-isa ka, bawat kakulangan sa araw mo may katumbas na pera, doon po mas nakita na ang independence ay hindi lang lakas ng loob, kailangan din talaga ng buffer na hindi manipis. Noong December, may plano sana akong sumama sa Batangas kasama ang dalawang kaibigan mula church. Gusto lang namin ng dagat at 2 araw na pahinga. May leave na ako at may naitabi ng pera. Tapos tumaas ang asukal ng tatay ko at kinailangan namin ng dagdag para sa check-up at test. Hindi na ako sumama. Hindi ko naman ikinasama ng lobby yun sa kanya, pero nang makita ko ang mga litrato ng kaibigan ko sa beach, bigla kong naisip na para sa ibang tao, ang adulthood ay pagdedesisyon kung saan sila pupunta. Sa akin, madalas pagdedesisyon kung ano ang hindi ko muna gagawin. Hindi na naman puro bigat ang buhay ko rito. Mahilig ako sa lumang radyo at second-hand na cassette tapes. May maliit akong collection na binubuo ko paunti-unti mula sa ukay at online sellers. Kapag Sabado ng hapon at tahimik ang bahay, nililinis ko ang lumang player ko at pinapakinggan ang mga kantang pinapatugtog ng tatay ko noon habang may inaayos siya sa bakuran. Doon ko naaalala na may bahagi pa rin ako na hindi lang umiikot sa bills, trabaho at obligasyon. Siguro kaya gusto ko ring bumukod noon para magkaroon ng sulok na hindi mukhang extension ng buong bahay. Ang hirap sa sitwasyon ko, hindi ako kasya sa madaling label. Hindi ako spoiled na ayaw mahiwalay sa magulang, hindi rin ako breadwinner na walang personal na gusto, hindi rin ako taong walang ambisyon dahil halos gabi-gabi ko nga itong iniisip. Parang lagi akong nasa pagitan ng dalawang mundo na parehong may punto. Kapag kasama ko ang mga kaedad kong independent na, naiisip kong kulang ako sa tapang. Kapag kasama ko naman ang pamilya ko sa hapag at pinag-uusapan namin ang ulam, kuryente at gamot, naiisip kong baka hindi kahinaan ang pananatili. Baka ito lang talaga ang totoo sa budget at panahon ko. This year, mas tahimik na ang plano ko. Wala na yung excited na version ng sarili ko na kada sahod may bagong screenshot ng listing. Ang ginagawa ko ngayon ay mas maingat na pagtabi ng pera. Hindi para sa move-out fantasy na gusto kong i-announce, kundi para sa mas matibay na buffer. Naghahanap din ako ng mas maayos na trabaho na hindi sobrang layo sa ginagawa ko ngayon para may chance na tumaas ang kita nang hindi ko kailangang magpanggap na ibang tao. Hindi ako naghahanap ng miracle, gusto ko lang ng hakbang na kaya kong panindigan sa totoong buhay. Masayang totoo rin ako sa nanay ko nitong mga nakaraang buwan. Sinabi ko sa kanya na gusto ko pa ring bumukod balang araw at ayaw kong isipin nilang habang buhay na akong nandito. Hindi siya naging mabigat sa sagot niya. Ang punto lang niya, umalis ako kapag kaya ko ng maayos at hindi iyong lilipat ako tapos hirap naman ako. Doon medyo nabawasan ang hiya ko. Hindi pala nila ako tinitingnan bilang failure. Ako lang talaga ang malupit sa sarili ko. Minsan naiisip ko na baka nasira ng internet ang sense natin ng timing. Parang lahat kailangang may milestone sa tamang edad, sariling place, travel photos,
at malinaw na ebidensya na umaandar ang buhay mo. Kapag wala, pakiramdam mo, may kulang. Pero sa mga tahimik na bahay dito sa Pilipinas, ang daming adult na nasa gitna ng ganitong usapan at hindi lang masabi ng malakas dahil nakakahiya. Yung may trabaho ka pero hindi pa rin sapat para sa rent, deposit, gamit at peace of mind. Yung gusto mong umalis pero ayaw mong ilipat ang sarili mo sa mas mahal na bersyon ng hirap. Kaya ito ako ngayon, 30 anyos, nasa lumang kwarto pa rin, may alarm na nakaset ng maaga para sa biyahe bukas, may clinic forms pa akong titingnan, at may magulang sa kabilang kwarto na tumatanda nang hindi ko agad napansin noon. Hindi ko nasasabihin na next month lilipat na ako dahil sawa na akong mangako sa sarili ko nang hindi pa handa ang sitwasyon ko. Ang kaya ko lang sabihin ay unti-unti ako naghahanda para doon. At hindi ko na gaanong kinamumuhian ang sarili ko dahil hindi pa nangyayari ngayon. Siguro, iyon lang talaga ang gusto kong ilabas. May halo palang hiya, lungkot at kaunting ginhawa sa pananatili at pwedeng sabay-sabay silang totoo. Kung may ibang taong nasa bahay pa rin ang magulang nila kahit gusto na ring bumukod, sana alam ninyong hindi ibig sabihin noon na kulang kayo sa tapang. Pakagaya ko, sinusubukan lang ninyong hanapin ang punto kung saan hindi kahihiyan ang manatili at hindi rin kabaliwan ang umalis. Sa ngayon, nandito pa ako, hindi dahil wala akong pangarap, kundi dahil mahal ang hupa, mahal ang umpisa, at ayokong magsinungaling sa sarili ko na kaya ko na kung alam kong hindi pa. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.